Welcome po ulit sa channel na to na kung saan ating pag-aaralan ng Diyos, ang tungkol sa Kanya, Kanyang kalooban, ano ang Kanyang itinuturo na katotohanan. Nung nakaraan, ating napatunayan at napag-usapan na walang duda sa pag-iiral ng Diyos. Ngayon, kung natitiyak natin na may Diyos, ang susunod na kailangang patunayan ng isang tao ay sino ba siya? Kasi sa ating panahon sa ngayon, hindi maikakaila. Depende sa kung saan kay sinilang. Iba-iba ang Diyos na kinikilala. Alam natin na may mga Budista, may mga Islam, may mga Katoliko, at iba-iba pang mga relihiyon. Bawat relihiyon, bawat bansa halos, may kanya-kanyang kinikilalang Diyos. So, ang susunod na pananagutan natin bilang mga tao ay makilala at matiyak sino ba siya. Paano ba itong magagawa ng isa? Paano matitiyak at makikilala yung tunay na Diyos? Kasi kung basta na lamang tayo sasamba sa isang Diyos, dahil natiyak natin na siya umiiral, baka masayang yung ating buong buhay sa paggawa nito sa hindi naman pala dapat pagbigyan ng pagsamba. So, isa itong napakalaking pananagutan na nakaatang sa bawat isa sa atin. Paano ngayon maisasagawa ng isang tao na makilala yung tunay na Diyos? No? Pwede nating ihalin tulad yung ating kalagayan sa isang bata na nagkamalay siya, lumaki, at hindi niya nakita o nakausap ng harapan yung kanyang ama. So, paano niya kikilalanin ito? Paano niya to matitiyak na ito yung kanyang ama? May mga paraan, ano? Kung hindi niya talaga nakita ng personal at nakausap ng harapan ng kanyang ama, pwede siyang maghanap ng mga nasusulat na dokumento na tumatalakay sa kanyang ama. Kung mayroong mga libro na sinulat tungkol sa kanyang ama, biography halimbawa, o mga record sa pamahalaan, kung ito'y nagkakaso, o sa edukasyon, basta lahat ng makukuha niyang dokumento may kinalaman sa kanyang ama na hindi niya nakita kahit kailan, ay makakatulong para makilala ang ama na yun. Ang isa pang paraan, kung kaya niyang sulatan ang kanyang ama, na marahil ay nasa ibang lugar, pwedeng yung mga sulat ng kanyang ama ay kanyang mabasa. At ito ay isang napakabisang tulong para makilala ng isang bata yung kanyang ama na hindi niya nakikita ng personal. So ang tanong, meron bang ganyan ang Diyos? Meron ba tayong mababasang mga artikulo, mga literatura? O meron bang sulat ang Diyos? Marahil, sa mga pamilyar sa Biblia, naintindihan niyo yung aking binabanggit. So ito yung ating mapagkukunan ng impormasyon. Kaya, makikita natin, meron palang paraan para makilala kung sino yung tunay na Diyos. Ito yung mga nasusulat na mga dokumento o literatura tungkol sa Kanya. Ngayon, nandyan uli yung pagkakataon na maligaw yung isang tao. Ang daming umiiral na nakasulat na dokumento na nag-aangking tungkol sa Diyos. Mga banal na kasulatan na tinatawag ng iba't ibang mga relihiyon. So sa dinami-dami na mga umiiral na to, ano ang pamantayan na magagamit natin para matiyak na ito nga ay galing dun sa tunay na Diyos? Alam nyo, merong 4 na paraan. Ano ba yung 4 na paraan na yan? Una, ang dokumento na ating babasahin at isasaalang-alang
para matiyak na ito'y galing sa Diyos, ay dapat na maging tapat. No? Nagsasabi ito ng totoo. Halimbawa, yung mga history books, kapag ating sinaalang-alang yan, mapapansin natin na merong mga bansa o mga lahi na nung isulat yung kanilang mga kasaysayan, binabago nila yung mga impormasyon. No? Kapag medyo natatalo sila at nakakahiya para sa kanilang bansa, binabago nila yung detalye nun. At hanggang ngayon, uso yan. No? Mababalitaan natin sa ating bansa, may tinanggal pang opisyal para lang mabago yung mga detalye ng isang nakaraang sakuna. So, ganyan-ganyan ang ginagawa ng mga bansa sa kanilang mga history. Binabago nila ito para medyo gumanda at hindi sila ganong mapahiya. So, kung tayo ay magsasalang-alang ng isang dokumento tungkol sa Diyos, dapat makatotohanan ito. Tapat ito sa pagsasabi ng mga detalye. So, yun isa yon sa pangunahing panukat ng literatura nating susuriin at isa sa alang-alang kung nagsasabi nga ba ito sa tunay na Diyos. Okay. Pangalawa, dapat kapag ka nagsabi ito ng impormasyon, kakikitaan ito ng impormasyon na higit pa sa kaalaman ng tao. Ano ba ibig kong sabihin? Halimbawa, sa panahon na isulat ang isang dokumento, dapat maglaman ito ng impormasyon na hindi pwedeng magmula sa tao lang. Okay? Dapat magpakita ito ng kaalaman na nagmumula mismo sa Diyos. Ibig sabihin, kapag sinuri sa susunod sa mahabang panahon, tama yung kaalaman na yun, bagamat hindi pa yun abot ng tao nung panahon yun. Okay. So, dapat magkaroon ito ng impormasyon, kaalaman, na higit pa sa tao. At least nung panahon na isulat ito. Ano pa ang isa na pwedeng ipanukat natin sa literatura kung itong ay galing sa Diyos? Ang ikatlo, at napaka-importante, dapat kapag ka ito ay nagsabi ng isang hula, ang mas magandang termino ay propesiya, dapat na ito ay natutupad ng 100%. Bakit ganoon? Bakit kailangan nating gawing pamantayan ito? Kasi madaling manghula, madaling magsabi ng mga bagay-bagay. Tapos, pwedeng matupad yung bahagi nito. No? Ang totoo, may isang kilalang manghuhula ng mga nakaraang mga siglo. Pero pag sinuri yung aklat na ginawa niya, mataas na yung magkaroon siya ng 40% pagkatupad. So, ibig sabihin, sa bawat 10 na sinabi niya, mapalad na yung natupad yung 4. At yun ay dahil sa medyo masyadong generalize yung mga sinasabi, no? Pwede mong sabihin, yun yung kinapitan, pwedeng hindi. Kasi generalize. Ngayon yung mga detalyado, lalong mas maunti yun. Pero meron din, ano? Okay. So, ibig bang sabihin nito kapag ka nanghula at natupad, talagang galing na sa Diyos yun? Siyempre, hindi pa rin. Kasi pwede rin namang gawin niya ng mga kaaway ng Diyos. Kaya dapat gagamitin natin yung lahat ng mga pamantayan. Okay. So, 3 na. Lilibihin ko lang, ano? Dapat tapat yung pagkakasulat ng dokumento, ng artikulo, ng sulatin, ng literatura. Pangalawa, dapat may laman itong mga kaalaman na higit pa sa kaalaman ng tao. Pangatlo, pag humula ito, dapat 100% natutupad. Tupad lahat, detalyadong natutupad. Meron pa ba? Meron pang isa. Ito naman, yung ika-4, dapat yung sinasabi ng dokumentong yon, ng literaturang yon, ay hindi kumokontra o nagpapawalang bisa sa mga mas nauna sa kanya na napatunayan ng dokumentong galing sa Diyos. Okay. Paano ba yon? Magbigay tayo ng halimbawa, ano? Sabihin na natin na ang ating sinusuri ay ang Biblia. Tapos napatunayan na natin na yung aklat ng Levitico talagang galing sa Diyos.
Okay, ang isa rin na sinabi ay, sabihin natin ay, dapat umiwas ang tao sa pagkain ng dugo. Okay, so napatunayan na natin na galing ito sa Diyos, na ang mensahe ng pagbabawal sa pagkain ng dugo ay galing sa Diyos. Ngayon, may biglang nagsulat at nagkiklaim siya ay galing din sa Diyos. Tapos ang sabi niya naman, pwede nang kainin yung dugo. Pero matapat siya magsalita, no? Sinasabi niya yung mga totoong nangyari sa kasaysayan. May mga kaalaman din siyang nasabi na hindi naman talaga magagawa ng tao lang. Tapos, pag humula siya, totoo pa rin. Kaya lang dun sa pang-apat na pamantayan, na hindi niya pabubulaan yung mga dati nang napatunayan galing sa Diyos, dun siya sumablay. No? Kasi pinabulaanan niya yung isang tatag na nakatotohanan ng Diyos. So, sa pamantayan na apat na yan, pwede natin yung gamitin sa lahat ng literatura. At matitiyak ko sa inyo na ang isa lang napapasa dyan ay yung mga aklat na kabilang ngayon sa tinatawag nating Biblia. Pero, hindi lahat ng aklat na nasa hawak nating Biblia ay aakma sa apat na pamantayang iyan. Medyo mas malalim yan na turo at hindi muna natin yan pag-uusapan. Pero later on, kung kayo ay handa talagang makaalam ng pagsisiwalat ng katotohanan ng Diyos, malalaman natin yan kung ano-ano ba yung mga bahagi ng nasa hawak nating Biblia ang hindi talaga dapat kasama doon. At bakit nagkaganon? Ano yung dahilan? Meron din bang mga aklat na wala sa Biblia, pero yung pala dapat kasama ron sa napatunayang kinasihan ng Diyos. So, sa pamamagitan ng puntong iyan, no, iniiwan ko sa inyo na pwedeng makilala ang tunay na Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga isinulat o ipinasulat na mga dokumento. At yung pagtiyak kung yun nga ba ay galing sa kanya, ay magagamitan natin ng apat na pamantayan. Matapat, may impormasyon na magmumula lamang sa nakahihigit sa tao. Pag humula o nagbigay ng propesiya, ito ay natutupad ng tumpak, 100%. At ito ay katugma ng natatag na, natiyak na ng mga kasulatan na nanggaling sa Diyos. So maraming salamat po muli. Inaasahan ko na sa susunod pang mga didiscuss ko ng mga bagay na tungkol sa Diyos, ay naririyan kayo. Maraming salamat po.